Pagbabanta sa buhay ang unang item natin, mga kapatid, dahil yan daw ang natanggap ng ilang kamag-anak ng mga biktima ng war on drugs at human rights advocates na papunta nga po sa The Hague. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, gusto raw patahimikin o kung hindi kaya ay pinapaatras ang ilang mga kaanak po ng biktima para hindi sila makisali dito sa trial na ito. Magsisimula nga po sa Feb 23 ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Before po namin i-discuss yan, can I just promote the coverage of News 5 True FM, One News, One PH, at syempre kasama din yung Philippine Star at saka Business World. Doon po sa magaganap na 4 nights sa atin, 4 days doon, 4 nights sa atin dito sa Pilipinas. So, ang One News, One PH ay meron tayong continuing coverage which is from 5 p.m. hanggang sa matapos yung for the day. Pero ang tinataya matatapos siya usually kung i-maximize ng ICC ay hanggang 11 ng gabi dito. So 5 p.m. to 11 p.m. Oo, pero nagpa-extra po kami ng 6 30 hours. minutes kasi Okay. sabi nila, si Attorney Conti yata or isa pang na-interview natin nagsabi na hindi sabay na sabay yung paglalabas nung live stream. Kahapon nakausap ko si Attorney Conti. Ang Yeah. sabi niya kasi 30 minutes na delayed. May delay. Yung pag-stream dito sa atin. Parang sa nung una. outside ICC, yes. Oo. Parang ganun So din. maghihintay tayo ng 30 minutes. Tapos parang ang sinabi niya, 4 na araw kasi yun, February 23 to 27, 3 hours actually kapag ka pinagsama-sama mo yung oras ng pagdinig. Pero kasi may mga break yun. So yung 3 Hindi sila hours na tuloy-tuloy. yun, hindi dire-diretso. May mga breaks in between. That's why ang buong Oo. pwersa po ng Kapatid Network, news department, TV5, News 5, One News, One PH, pati po ang True FM ay magsasalim-salim pwersa po, at least ang masasabi ko sa One News, One PH, makikita nyo po sa yung unang bugso ay alas 5 yon, yung natin Storycon team. Ang natin doon si Ed, si Ami, si Reg, at saka yung mga guests natin. Tapos in between, of course, merong Frontline at saka merong USL. Pero sa channels, tuloy-tuloy po yung feed. So, nandun si Pauline. Yeah. Tapos yung tatlong babae ng TBS. Kapag sa oras naman ng TBS. The big story po, TBS on One News. Sa oras naman po ng STL, kami ang kasama niyo rito sa 1PH. Po. Tapos after namin magsiuwi lahat, dahil tuloy-tuloy pa rin siya, si Pawi po ulit hanggang sa magsara. Kausap niya po ang mga team namin na pupunta at lilipad na po papunta ng The Hague very, very soon po. So, di ko na muna sasabihin kung sino kasi baka harangin ng mga mahal Baka nila sa buhay maudlot. sa airport at magpaalisin. Pero basta paalis na po sila. Okay. Oo. At yan po. Okay, so, balikan natin. Nagkaroon ng send-off kanina. Parang na deja vu ako Kasi halos ganyan din yung setup nung nagkaroon din ng pagpapakilala doon sa ilang mga biktima. Families ng victims doon sa The Hague. Nung mga unang buwan na nandoon si dating Pangulong Duterte. Ganun din. Very, very strict din. Sinabi lang sa amin kung saan ang location. Oo. Minutes before. I see. Of course, we know na doon lang sa same area. Yes, So, yes, pero oo. sabihin, parang ganun kaingat. Tapos, talagang pagdating mo doon, sinara talaga yung location. At kung sino yung registered, yun lang ang nandoon doon. Kasi nga may banta nga daw sa buhay. Pero hindi Ayun hindi ka pwedeng labas-masok. Pag pumasok ka na, yun na yun. Or pwede ka naman lumabas. Hindi, nandun lang kami sa loob. Nandun lang kami sa loob hanggang sa matapos, hanggang sa makaalis yung mga ibang families. Hindi lahat nandoon eh. Oo. Well, sa bagay, you don't wanna miss anything din naman. So, ba't Yes, ka din yes, naman yes. lalabas? Pero madagdag ko lang, yung mismong confirmation of charges, meron pala kasi siyang, of course, may accreditation. Alam ni Jovian na Yes. prior dun sa mismong araw, nagpapalista ka na, nagsasubmit ka na ng mga requirements, kahit yung mga bahagi ng mga abogado ng victims,
wala pa rin palang confirmation whether makakapasok sila sa loob or not. Isa So, pa yun. hinihintay Yeah. pa nila Isa pa yan. kung approved sila na makapasok sa loob at kung ilan lang yung papapasukin. Yes. Limited kasi. Pero si Attorney Christina Conti ba ay nag-apply din or Nag-apply nagpapa-accredit siya. din? Yes, sabi niya kahapon pero hinihintay niya pa yung confirmation. Oh, At para, least para dun hindi sa sayang pag-uusap ang namin punta. kahapon. Para hindi sayang ang punta. Oo. Maski yung teams natin, yung desk natin, alam ko, inaasikaso nila yung teams na pupunta natin doon para magkaroon ng accreditation. Pero alam ko kanina, yung dalawang papadala natin ay umattend na ng Zoom meeting doon sa mga papapasukin. Ayun. O edi okay. positive, Ayan na. ano na siya. Oh, yun Alam na mo, eh. Ay, kung Oo nasa nga. Zoom meeting na. Kaya kahit na sinabihan kami ng mga 10 minutes before, talagang tinawagan ko yung naka-assign sa atin. Oo. Kahit nasaan ka, kailangan kang pumasok doon sa Zoom meeting. Kung hindi, mawawalan tayo ng slot. Diba? Oo, tama, So, yun po. tama. Anyway, so we're just telling you na yan na, naghahanda na ang lahat for what will happen sa 23, 24, magbe-break ng 25, 26, tapos 27. So, syempre, ang aabangan natin dyan ay kung magiging physically present nga ba si FPRRD dahil sinabi nga po ng International Criminal Court na siya ay fit to stand trial Walang or baka Yeah. yung dati na naka-live stream, naka-zoom. Yun, Oo, kasi- allowed. Allowed yun eh. O, yun Oo. nga. Baka kasi pwede rin ganun. Pero parang may sinan na article si Arvic kanina na Yes. sabi daw nung attorney ni o abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi daw siya mag-appear Kukuha muna tayo through ng Zoom. confirmation Oo. about it. Tignan natin. Pero yun na nga. Pero sabihin, kung pagdating sa kung fit or hindi sa trial, nag-judge na dyan. Yes, So we'll yes. see kung ano po kung anong forma ang makikita natin do sa 4-day Oo. hearing na yon. Kung ganyan, nakikita niyo po sa screen nyo na nasa isang lokasyon lang po yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos may nangyayari do sa courtroom na proceedings po. So tabayanan niyo po lahat yan ha. Lahat naman yata ng session meron yan. Pero basta kami po talagang tutok na tutok kami dyan. Yeah. Weekend pa lang po, alam ko ay meron na pong mga mangyayari doon sa The Hague. Oo. From both camps ha, all sides all the time. All sides. Oh, yeah. May mangyayari yung sa mga anti at saka meron din mangyayari sa pro. Oh. Yes. So weekend pa lang po. So yung mga weekend news namin, meron po kaming balita Ay, po sa nangyayari. mukha nga, nakausap ko din yung isang reporter na papunta rin. Oo. Mula sa ibang channel. Parang aagahan nila. Kaya aagahan Kasi, kasi, may mangyayari nga daw. That's Maraming Oo. excitement pero sabi nga ni Attorney Christina Conti sa atin Prepare last to be week. bored. Yeah, it's Oh, gonna be yeah. boring. And sabi niya, yung mga manonood daw doon, malamang sa malamang, yun yung mga nanood din ng mga Quadcom hearings. Yeah. Uy, sabi niya, prepared to be bored, pero mukhang ang mga Pilipino mahilig sa mga Senate hearings. So baka hindi naman mabore. Sabihin ko nga sana sa kanya, Quadcom hearings, maraming hindi na bored doon. Diba? Tutok na tutok. Tingnan po natin, ha? Medyo mahaba yan. Pang news channel talaga eh, no? Yes. Sabihin, marathon po ang mangyayari dyan. Ha? Okay. So, yun po ang aming update at pagpa-plug na rin sa coverage na mangyayari po starting this weekend hanggang sa whole of next week. Kasi isang araw lang naman na matatamaan na hindi eh. No, sa 25. Pero tuloy-tuloy lang po yan. At wag nyo kakalimutan na meron din po tayong pag-alala sa EDSA People Power Oh, Anniversary. yeah, This week- anniversary. next week din yun. 25. Yan. Pero ay, Oh. isa pa pala yan sa sa nabanggit in passing ni Attorney Conti. Natapat ba yun? Aware ba sila ang ICC tungkol sa EDSA anniversary? Pero hindi. Wala naman sigurong Question lang ganyan. naman yun. Oo. Wala naman yun. Wala naman yun.